Tingin niya sa akin kaya smile naman dyan, amen. Sabi ng isang newscaster dati sa GMA7, smile naman dyan in everything. Kaya tayo ay magiging masaya sapagkat ito pong balita ang ating pong papakinggan ay magandang balita talaga, talagang good news. Ano po no, sapagkat ito po ay kanya pong salita. Sige po, samahan niyo po akong tumayo at basahin po natin muli ang ating pong teksto sa gabing ito in the book of Luke chapter 15. Luke chapter 15 in verse number 11 hanggang basahin po natin ng verse 20. Sige po, sundan niyo po sa inyo pong mga mata. Babasahin ko po dito sa aking pong Biblia at meron din po tayo po sa screen or sa inyo pong mga dala pong Biblia. And verse number 11, and the Bible said, "And he said, a certain man had two sons, and the younger of them said unto his father, Father, give me the portion of the goods that falleth to me. And he divided unto them his living." Verse 13, "And not many days after, the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there was waste in the substance with a righteous living." Verse 14, "And when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen that country, and he sent him to his field to feed swine. And he would not fain have filled his belly with the hogs that the swine did eat. And no man gave unto him." Verse 17, "And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare? I am perished with hunger. I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as a one of thy hired servant." Verse 20 and the last, "And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran and fell on his neck, and kissed him." Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. Nagsusumamo, Panginoon, sapagkat kami po ay walang kakayanan. Kami po yung tao, Panginoon, na kung saan ay wala pong maipagmamalaki. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, kailangan po namin ng inyong patnubay, ng katalinuhan, ng kaalaman, upang maunawaan namin, Panginoon, ang mga bagay-bagay patukoy sa inyo pong salita. At huwag mo pong hayaan, Panginoon, magkamali ang iyong lingkod, pagkusanging ang iyong salita lamang ang maipahayag, at kami po ay uuwi na merong pong dalang baon galing po sa inyong salita. Nawa magkaroon kami ng kaibahan, hindi po kayabangan, bagkus kaibahan, na simula nung na kami ay nakapakinig ng inyong salita, at pwede naming sabihin, Panginoon, salamat dahilan mabuti ka po sa aming pong buhay. Bigyan niyo po kami ng pangunawa, bukas na puso at isip sa pakikinig ng inyong pong salita. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. You may be seated po. The title for this evening po, in the title of, "When Life is Comfortable, It Becomes Uncomfortable." Now, ito pong story in the book of Luke chapter 15, we know this story. Tama po? Alam na natin kung ano yung mga bawat nangyari, alam na natin kung ano yung mga sitwasyon, pero alam niyo po, the book of Luke ay isa po ito sa mga tinatawag na merong story or tinatawag na parables. Ano nga po bang ibig sabihin ng parables? Ito po yung earthly story but heavenly meaning. Kung titignan po natin ng maigi sa ating pong pag-aaral, ito pong bagay na ating pong aalamin ngayon ay tugma sa aking buhay, tugma sa ating pong buhay, at ating titignan ngayon ano yung dapat nating gawin. Mamaya sa ating conclusion, ano yung dapat nating gawin upang tayo ay hindi magkaroon ng hindi komportableng buhay. Ano po no? Kasi po sa buhay natin, nagiging komportable ang isang buhay kapag ang pagpapala ay nasa atin. Pastor, parang kakaiba yan. Hindi po. Kumbaga, nagiging nasasanay na yung buhay natin na puro na lang pagpapala at hindi na natin natatandaan o hindi na natin nare-recognize yung nagbibigay ng pagpapala sa buhay natin. The same story na meron dito po in the book of Luke, ito pong tao na ito na kung saan na nandun na yung pagpapala. Nandun na ibinigay yung blessing sa kanya. Kasi biruin niyo po, no? Etong prodigal son, siya po ay isang anak ng hari.
Na kung i-relate natin yung ating sarili doon, talagang magiging masarap yung buhay. Magiging maganda yung buhay ng taong ito. Na kung saan, kung yung kanyang ama ay hari, eto namang kanyang magiging palayaw ay, o ang tawag sa kanya ay isang prinsipe. Anak siya ng hari. At wala pa po ako nakita sa anumang bagay na ang prinsipe ay naghahakot, nagbabuhat ng pala o naggagawa ng mga ibang mga bagay. Bagkus masarap ang buhay. Kumbaga, komportable. Sabi nga, kaya wag muna po sana natin itong baliwalain, bagkus itong bagay na ating po nga alamin ngayon ay magbigay po aral sa buhay natin. Now, alam natin yung story na ito, sabi ko nga po kanina na kinuha niya yung kanyang mana sa kanyang magulang, sabi sa pag-aaral, yung mana na yun, dapat kapag wala ng iyong mga magulang, doon mo lang siya makukuha. Pero dito sa story na ito, naging abuso at naging, natawag nito, mapang gamit itong kanyang anak upang kinuha yung mana habang buhay pa yung magulang. Sa mga magulang dito, kapag ganun ang nangyari, talagang nakakainis, nakakagalit, nakakawala ng talagang mga bagay na hindi magiging ayon. Kasi nga, sabi nga ganun, ang mana ay makukuha mo lamang yan kapag ikaw ay wala na, kapag ang magulang mo ay wala na sa mundo. Meaning to say, kapag patay na siya, doon mo lang makukuha. Pero dito sa ganitong bagay, sabi nga ni Pastor De Vega sa prodigal son na ito, ang tawag niya sa prodigal son is, ang alibughong anak. Talagang malalim eh. Talagang, sabi nga sa pag-aaral, yung prodigal son, kung naalala natin yung mga messages, sabi nga ni Pastor Odek, yung prodigal son, ang ibig sabihin niyan is waster. Talagang sinayang niyang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Alam niyo po yung problema sa kanya, mali po yung kanyang sinamahang tao. Mali yung kanyang kaibigan, mali yung kanyang mga kausap, mali yung kanyang mga company. Ito po yung nangyari. Kasi dahilan sa ganung bagay, kasi kung babalikan natin, pwede namang hindi niya gawin yun eh. Pwede namang hindi ganun yung mangyari. Pero dahilan sa kaibigan na hindi siya nagiging maingat sa kanyang mga sinasamahan, ano pong nangyari? Siya ngayon ay nabagsagang prodigal son. Ito po yung sinasabi ng Biblia. 1 Corinthians chapter 15 and verse number 33. 1 Corinthians 15:33, sabi ng Biblia, be not deceived. Evil communication corrupt good manners. Sabi ko nga kanina, hindi naman siya pupunta sa ganitong sitwasyon na kung saan maglayas siya, kukuha niya yung mana niya, kung siya ay nasa good siya ay nasa good na tinatawag na kaayusan o nasa magandang grupo siya. Pero dahilan hindi siya naging maingat, ang kanya pong napuntahan ay mga hindi magagandang kaibigan. Kaya nga young people, kailangan nating maging maingat. Kailangan nating maging maingat sa mga kaibigan na ating sinasamahan. Bakit po? Kasi hindi lahat ng kaibigan natin gustong maganda yung kahinatnan ng ating buhay. Tama po? Meron tayong mga kaibigan na kung saan dadalhin tayo sa kapahamakan. Instead na turuan kang ilapit ka sa Panginoon, ilalayo ka niyan sa Panginoon, huwag ka nang magsimba. Hindi naman alam yan ng pastor mo. Laki-laki ng simbahan nyo. Huwag ka nang magsimba. Hindi naman yan mahahalata. Siguro mag-live stream ka na lang, okay na yan. Ganon yung gagawin ng kaibigan natin kapag hindi tayo naging maingat sa ating mga kaibigan. Hindi ko po sa sinasabi na wag na tayo makipagkaibigan. Ang gusto ko pong ipunto dito ay piliin natin yung ating pong mga kaibigan upang makita natin yung kaibahan. Para ba tayo ay mas malapit sa Panginoon, mga young people. Parati kong dinidin ito sa mga young people every time na merong opportunity sa ganitong bagay, na mamili tayo ng kaibigan natin na iaangat tayo at dadalhin tayo sa Panginoon kaysa yung ilalayo tayo. Amen? May intindihan nyo ngayon, parang sabihin nyo, parang imposible naman yan. Hindi. Lumipas pa yung mga ilang taon, may intindihan nyo yung aming sinasabi, na mas magandang piliin mo yung kaibigan mong sinasamahan. Hindi lang po sa mga kabataan, bagos na nakakatanda din. Sometimes may mga kaibigan tayo ng mga matagal ng panahon. Kaibigan natin ng elementary, kaibigan natin ng high school, hanggang ngayon kaibigan pa rin natin. Pero mas maganda na tayo ay maging maingat sa ating pong mga sinasamahan. Sapagkat bilang isang Kristiyano, dapat tayo ay pamarisan. Ano sabi ng Bible? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sa dapat tayo yung pamarisan, dapat tayo yung paggayahan na kung saan merong relasyon sa Panginoon, merong ilaw na nagbabago ng buhay, hindi dapat tayo yung maimpluwensyahan. Dati sabi ko nung high school ako, maghanap ako ng kaibigan na maayos. Maghanap ako ng kaibigan na kung saan ay dadalhin ako sa Panginoon. Pero namali din ng landas, napasama ako doon sa mga bulakbol, mag-i-escape kami, hindi kami papasok ng school.
Doon lang, ito lang yung bintana, tapos nasa likod lang ako. Papasama ako sa mga ganun, paaway dito, away doon, nakaw dito, nakaw doon, na hindi, sabi si Yutok, hindi yan gagawa ng masama, tignan mo yung mukha niya ng bait-bait, hindi yan gagawa ng masama. Pero sabi ko lang, kung alam nyo lang. Pero dahilan, salamat sa Panginoon, dinala niya ako sa mga kaibigan na kung saan ay mas malapit sa Panginoon, at ngayon po ay ako po ay nandito sa biyaya niya lamang. Kaya sa ating pong pag-aaralan ngayon, sana po ito po ay ating bigyang pansin ngayon na tayo po ay hindi mamuhay sa tinatawag na komportabling buhay. Bakit po? Kasi nga po merong tinatawag na kapahamakan. Hindi ko po sa sinasabi na wag na tayong mabuhay, wag na tayong uminom ng tubig, wag na tayong gumawa ng mga bagay-bagay because ang ating pong bibigyang pansin ay wag sana pong maging pangkaraniwan yung ating pong mga ginagawa, lalo sa Panginoon. Yung nasanay na lang tayo, nauupo na lang tayo, tapos makikinig. Pagtapos ito, wala na, uwi na. Tapos balik ulit tayo ng Wednesday. Sana po wag maging routine lang. Kasi yung isang bagay na nagiging routine, yun ay nagkakaroon ng tinatawag na kapahamakan. Ang tawag po doon, nagiging ay ito na lang yung gagawin ko. Okay, alam ko na yan. Okay, ito yung prayer time, ito yung scripture reading, ito yung special number, ito yung preaching. Pagkatapos yan, uwian na. Nasasanay na lang sa ganong bagay. Kaya nga po sa ating pag-aaral, na ang ating makikita in the life of the prodigal son ay may mga ilang bagay. Alam niyo po kanina habang nakikinig po tayo sa mensahe ng Panginoon this morning, na ibinigay po sa ating pong pastor, si Pastor Odek, talking about 5 crowns of the faithful. Hahayaan ba natin na tayo komportable na lang sa buhay na yung corona natin ay ilang piraso lang? Hahayaan ba natin siguro mga less than 10 or less than 5 yung ating corona pagdating sa langit? Hahayaan ba nating maging ganun na lamang? Bibigyan ba natin ibibigay ba natin yun sa Panginoon na ilang piraso lang yung ating corona? Hindi ko po ito sinasabi kasi missionary ako, mas marami ka. Hindi po. Hanggat may pagkakataon tayo maglingkod sa Panginoon, gawin natin. Bakit? Kasi hindi natin alam, yung mga nakasama natin sa jeep, nakausap natin sa ganito, sa gasolinahan, sa binila natin sa palengke. Mali natin, yun na yung una tuling pagkikita at sila ay mawala na sa mundo. Mas maganda na tayo ay makapagdala ng salita ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Amen po ba? Sana po wag din po kayong matulog ha. Kasi po ako po hindi rin po natulog para sa inyo. Kaya kung matutulog ako ngayon, wala na. Uwi na tayo. Kaya sana po ay wag po kayong matulog. Wag nyo rin tanggalin yung inyong mga sapatos, tsinelas, sandals, para hindi kayo lamigin. Tapos pag inaantok, amen ka lang, mawawala yan. Kasi ganoon din yun. Bukod sa amen, agree yun. Agree ka sa Panginoon na sinasabi ng Biblia, pantanggal din yun ng mga masasamang espiritu ng diablo. Malay mo, kinukulit ka ng katabi mo, di ba? Ang sagot dyan lang ay amen. Kaya gamitin natin yan upang tayo ay mas maging magising. Sabing ganon sa ating pag-aaral, when life is comfortable, it becomes uncomfortable. Now, pasok po tayo sa ating pag-aaral. In what aspects does our life become uncomfortable? Verse number 12, tignan po natin. Saang aspeto po ng ating pong buhay na tayo ay hindi na nagiging komportable? Tignan po natin in verse number 12. Sabi po ng Biblia, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me, and he divided unto them his living. Kung sa ganitong sitwasyon, siguro makukutungan natin itong bata na ito Kasi buhay pa yung tatay mo, tapos kukuhain mo na yung mana. Siguro kay tatay ko, kay Mang Bogs, siguro sabihin ko, tay, kuhain ko na yung mana ko. Kuhain ko na yung mga ilang paleta mo dyan, yung mga skills mo pang pintura. Tay, akin na yan. Siguro hindi lang ibabaon sa akin ni tatay ko yung martilyo sa ulo ko. Meron din yung mga paleta, meron din yung mga masilya. Gusto mo gawin kita ng kabaong ngayon makulit ka Maari ganun yung maging sitwasyon At ganun yung kinahihinat nandito ngayon ng tatay, ng prodigal son. Pero mamaya makikita natin yung kanyang ginawa. Kahit ng itong bata na ito, kahit na itong lalaki na ito, ay kinuha na yung mana habang buhay pa ang kanyang ama. Sabi ng verse number 12, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of the goods that falleth to me. Baka pwede mo nang ibigay sa akin yan. Baka pwede ko nang matanggap. Baka pwede ko nang makuha. Baka pwede mo nang ibigay sa akin. Di ba minsan kapag may kukuhain tayong isang bagay sa buhay natin, halimbawa hiniram ni Axel yung cellphone ko, talagang pag kukuhain mo yan, sasabihin mo, akin na yan.
Hindi dapat nasa iyo yan. Pag may mga bata tayong nakikita dito na nagsiselfone, kinuha sa ibang mga staff na hindi naman dapat talagang gamitin, ano gagawin? Oy, amin na yan, hindi pwede yan. May hawak na ibang bote, wag mong gawin yan. May mga ginagawang hindi maganda, wag dapat yan. Ganun po ang nangyayari dito. Gusto niyang kuhain yung mga bagay na hindi pa naman dapat oras at hindi pa napapanahon para sa kanya. Now, ano pong nangyari? In what aspect does our life become uncomfortable? Number 1, when blessing becomes burden. Ulitin ko po when blessing becomes burden. Kasi dito sabi sa ating pag-aaral, Father, give me. Ibigay mo na sa akin. Talagang nanggigigil siya, sabi nga sa Tagalog, nanggagalaiti siya na gusto niyang makuha yung dapat sa kanya. Pero, hindi pa naman patay yung kanyang magulang. Wala pa naman dun sa sitwasyon na kung saan nilibing na yung kanyang magulang. Pero sabi niya, ibigay mo na sa akin yung gusto kong makamit. Makulit itong bata na ito. Kaya instead na blessing yung kanyang matanggap, ano nangyari? Burden. Makikita natin sa ating pagpapatuloy. Ano ibig sabihin itong mga bagay na ito? Burden na para sa kanya na hindi maging kabilang ng isang pamilya. Kalungkot itong ganitong sitwasyon. Ayaw niyang maging kabilang sa pamilya, ayaw niyang makilala siya bilang kanyang anak ng kanyang tatay kasi gusto niya nang makuha, gusto niya nang magsariling buhay. Instead na blessing, dapat yung ipamuhay niya, burden. Gusto niya dapat, ito yung gawin ko, gusto ko ganito ako, gusto ko ganyan ako. Kaya minsan nangyayari sa atin bilang mga anak, nagmamalaki tayo sa ating magulang not knowing na yung kailanat na ng ating buhay kapag patuloy tayo nagmamalaki sa ating magulang, pangit ang buhay natin. May kilala akong ganyan, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan. Hindi naging maganda yung resulta ng buhay niya nung siya ay lumayo sa kanyang tatay. At yung tao na yon ngayon, maganda yung trabaho, yes, pero hindi nakikita sa simbahan. Nagbe-birthday siya ngayon, walang bumabati sa kanya. Nagtatrabaho siya, mga kaibigan niya, kasama niya lang sa trabaho, pero pagdating niya ng door, malungkot na siya, iiyak na siya. Hindi masaya yung buhay. Bakit? Ganon yung sitwasyon na meron dito. Instead na blessing, burden ang kanyang ipinapamuhay. Alam niyo po sa story na ito, na isang anak na gustong maggawa ng ibang bagay, isang anak na gustong kuhain yung mana kahit buhay pa siya. Sa mga magulang, ang sakit pong maramdaman, ang sakit malaman yung ganong bagay. Tama po, di ba? Kumbaga, hindi nakakatuwa. Mga kids, hindi nakakatuwang makita at marinig na ganito ang sitwasyon at gagawin nyo someday. Huwag naman sana ngayon. Hintayin muna natin yung tamang panahon. Bagkus, tignan muna natin yung blessing bago yung mga burden na yan sa buhay. Ano pong nangyari dito? Sa usaping spiritual, titignan po natin ano ba yung magiging outcome nito sa buhay natin. Pero bago yan, tignan muna natin yung isang story na kung saan isang anak na babae ay naglayas. Pastor, bakit naglayas itong babae na ito? Pagkatapos siyang paaralin ng kinder, hinahatid siya ng kuya niya. Pagkatapos siyang mag-aral ng elementary, hatid sundo rin siya ng magulang niya. Pagkatapos siyang mag-high school, hatid sundo pa rin siya sa jeep na brown. Pagkatapos noon, nag-college siya, pinapaaral siya ng kuya niya. Pagkatapos ng college na yon, lahat ng kuya niya, lahat ng nanay niya at tatay niya, tinutulungan siya para makapagtapos siya, maging eduk siya, maging teacher siya. Pero nangyari, nung sinabihan lang ng tatay na wag kang umuwi ng gabi kasi mapapahamak ka, ang ginawa ng babaeng anak, nag-al sa balutan, umalis ng alas 4 ng madaling araw at nagpakalayo. At sabing ganon, hindi na ako babalik sa bahay na ito. Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Alam niyo po sa buhay natin, minsan ganun tayo Gusto nating lumayo. Gusto nating gumawa ng sarili nating pamamaraan. Pero at the end ng buhay natin, marirealize natin, mali pala yung desisyon na ginawa ko. Instead, blessing, ang dalin ko sa buhay ko, burden. Ganito po ang nangyayari ngayon, sa panahon ngayon. Sorry for this word, pero ang ginagawa natin, magaling tayong manghuthot sa Panginoon. Pero hindi natin nakikita kung paano tayo pagpalain ng Panginoon.
Gusto lang natin receive, Lord, I want this. Lord, gusto ko yung ganitong pangangailangan ko. Lord, ito yung mga bagay na gusto kong marating sa buhay ko. Pero pagtapos tayong pagpalain ng Panginoon, anong binabalik natin sa Kanya? Burden. Lord, bakit ako may problemang ganito? Kasalanan mo to eh. Dapat hindi ako nagsuko ng buhay sa iyo. Tignan mo yung mga nangyayari sa buhay ko. Kasalanan mo to eh. Pero not knowing sa buhay na yon, yung Panginoon hindi natutuwa. Naiiyak sa atin. Isa na makita natin yung blessing na tayo ay buhay pa, nangyari. Masyado tayong focus sa tinatawag na burden sa ating pong buhay. Bakit pa kasi kailangang magsimba every Sunday night? Nagsimba naman ng umaga. Bakit pa kasi kailangan ng Wednesday night prayer meeting? Pwede namang manalangin sa bahay. Ganun ba yung pananaw natin pagkatapos tayong pagpalain ng Panginoon? Sabihin natin, siguro naman pwede namang sa bahay na lang manalangin. No, tanggalin na lang yung simbahan kung ganyan yung ating attitude. Kaya nga meron tayong simbahan para tayo ay lumapit sa Panginoon. Pero anong ginagawa natin? Instead the blessing ang hanapin, nagiging burden. Dapat pagpapala tayo sa bawat isa Huwag naman sana maging burden tayo sa kapatiran. Kaya sa ating pag-aaral, tingnan po natin, bilang isang Kristiyano, ang ugali dapat natin ay hindi madaingin. Yung mareklamo, bukos ang ugali ng isang Kristiyano dapat marunong magpasalamat. Yan po ang dapat na sitwasyon, ang ugali ng isang mananampalataya. Tignan natin yung pagpapala sa buhay natin. By the way, yung pagpapala, hindi lang ito yung pera na meron sa bulsa natin. Hindi lang yung pagkain na meron sa ating lamesa. Yung magising tayo ng umaga, isang napakalaking pagpapala. Ano sabi ng Lamentations chapter 3 verse 22 and 23? Sa kabutihan ng Panginoon, it is of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Pasalamat tayo sa Panginoon. Tignan natin yung pagpapala kaysa tayo ay magreklamo. Kasi the more na tayo ay nagreklamo, hindi natin makikita how good God is sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa. Amen? Salamat kasi meron tayong ganitong simbahan. Every time na may mga nakakamit po ako ng mga ibang pastor, at sinasabi nila, kayo pala yung sa Subic Bay Baptist Church, yung pinakamalaking simbahan sa Olongapo, na naka-aircon ng simbahan, magandang lugar. Sabi ko, opo, sa biyaya po ng Panginoon. Pero not knowing, hindi nila alam, may mga ibang tao kung saan instead blessing ang tignan, burden. Ito po yung tignan natin. Hebrews chapter 12 and verse number 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross. Ito po yung maganda sa lahat, despising the shame, and is sat down at the right hand and the throne of God. Sana wag dumating sa punto natin na konting pagsubok lang, hindi na tayo magsisimba. Hindi ka lang nabati ni pastor. Hindi ka lang nakamayan ni sister. Hindi ka lang napansin, hindi lang nabati yung birthday mo, hindi lang na-mention. Hindi ka na magsisimba, hindi ka na magpapakita. Kinorek ka lang dahil mali yung ginagawa mo, tapos hindi ka na magsisimba. Birthday na lang parati ang nangyayari sa buhay mo. Kung tutuusin, ang may karapatang ma-discourage sa atin, alam niyo kung sino? Pastor. Bakit? Kasi habang tayo ay tulog, sila naman ay nananalangin para sa atin. Sila yung nagpapagal na manalangin, Lord, sana wag mangyaring masama sa buhay ng taong ito, kay sister, kay brother. Lord, sana sa kanyang pag-aaral ay maging maayos ang buhay niya, hindi mapariwara ang kanyang buhay. At sana lumabas sa mga bata dito sa Subic Bay Children's Home na merong tunay na relasyon sa Panginoon. Tignan po natin yung ganong bagay. Instead na magreklamo tayo, tignan natin yung kabutihan ng Panginoon, na merong nagpapagal sa atin, na merong nananalangin sa atin, na merong gumagawa na habang na hindi natin na ipapanalangin yun sa Panginoon, merong tayong pastor na kung saan gumagawa ng paraan upang tayo ay maging ligtas sa araw-araw. To be honest, sometimes nakakalimutan nating manalangin paglabas ng bahay. Tama po? Gagawin natin, pagtas maligo, magbihis tayo, labas na tayo, okay na. Pero nakakalimutan nating manalangin, pero yung ating pastor, pinapanalangin tayo bawat isa. Ang tawag po doon, blessing. Hindi po burden. Sana naman, habang tayo ay nandito sa simbahan, ang tingin natin ngayon sa mensahe, blessing, hindi burden. Amen? Ito po yung ating ikalawang puntos. Ibigay ko na po. Not only when blessing becomes burden, verse number 13.
Sabi ng Bible, and not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there ways his substance with the righteous living. Point number 2, when prosperity becomes poverty. Ibig sabihin nito, yung poor country represent as a wrong place. Poor country represents as a dark place. Poor country represent as a miserable place. When prosperity becomes poverty, naging mahirap. Bakit? Kasi not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country. Ano yung next word? And there ways his substance with the righteous living. Ibig sabihin nito, sa kanyang buhay, winaldas niya yung pera na meron siya. Yung buhay niya na dapat masagana, yung buhay niya na dapat na merong blessing, yung buhay niya na dapat merong prosperity, ano nangyari? Poverty. Kahirapan sa buhay. Bakit? Ano bang ibig sabihin nito? Kasi kung titignan natin ng maigi, dapat maayos yung buhay niya eh. Dapat meron siyang magandang damit. Dapat meron siyang magandang tulugan. Dapat meron siyang maayos na bahay. Pero dahilan siya ay lumayo, dahilan sa kanyang buhay na naging komportable, dahilan sa kanyang kasalanan, ito ay hindi naging komportable. Tignan po natin. Proverbs chapter 21 and verse 5. The plans of the diligent led surely to plenty, but those of everyone who is hasty surely to poverty. Ang kahirapan ay mananaig kapag tayo po ay namuhay ng masyadong komportable sa buhay. Ito po yun. Hindi rin naman kasalanan maging mahirap eh. At hindi rin namang masamang maging mayaman. Pero ang gusto ko pong ipunto is this. Kapag ikaw ay namatay nang wala sa Panginoon, yun ang kahirapan. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Ang anak ng Diyos ay talagang binibigyan ng pagkakataon, binibigyan ng pribilehiyo. Pero para sa mga taong ayaw sa Panginoon, sorry pero kailangan ko sabihin to, mapapahamak ka kaibigan. Kaya habang may oras pa, tignan natin yung prosperity, yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Revelation chapter 3 verse number 17. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. The Laodicean people here is telling sa Panginoon, Lord, hindi ka na namin kailangan. Meron naman na kaming building eh. Meron naman na kaming yaman. Meron naman na kami ng lahat ng bagay na nandito sa mundo. At sinabi nilang ganon, Lord, we don't need you anymore. Alam niyo po yung taong lumalayo sa Panginoon, sila yung mas lalong naghihirap. Bakit? Kasi instead makita mo yung pagpapala, ang layong-layo mo na sa Panginoon. Tama po? Ganun po ang isang karakter ng isang mananampalataya na lumayo sa Panginoon, na parang hindi na makausad, na parang mas lalong nababaon sa tinatawag na pinagdaraanan sa buhay. Kasi nga, inilalayo mo rin yung sarili mo. Alam niyo pong mas maganda gawin kapag meron tayong pinagdaraanan sa buhay, ilapit natin yung ating sarili sa Panginoon. Kasi the more na tayo ay malapit sa source ng buhay na nagbigay sa atin, mas lalo tayong magiging mapanatag yung buhay natin. Yung tipo na makakatulog ka ng gabi, hindi yung hihintay mo munang sumikat yung araw bago ka makapikit. O kaya gagamit ka ng mga sleeping pills para lang makatulog ka. Pero salamat dahilan merong Panginoon na nagbibigay ng pag-asa sa atin. When prosperity becomes poverty. Ito pong dapat natin gawin. Mas iniisip natin kung paano mamuhay. Okay po yun, walang problema. Pero sa taong malapit sa Panginoon, sila yung tao na hindi iniisip kung ano ang pagkain bukas, hindi iniisip kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, bagos sila yung mga nagtitiwala sa Panginoon. Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things
shall be added unto you. Another verse, Psalms 34 verse 8. O taste and see that the Lord is good. Ulitin ko po O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Sabi ng Biblia, mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Why? Kasi sa oras ng pangangailangan ng Panginoon, bukas kamay siya na naghihintay para sa atin. Pero ang ginagawa natin, instead na kuhain natin yung Panginoon, parang yung isang movie na yung palabas na tinatawag na When God Run, instead na abutin mo yung Panginoon, yung kanyang kamay, inilalayo mo pa yung sarili mo. Tignan natin, when prosperity becomes poverty. Another verse na ating titignan. In the book of Mark chapter 8 verse 36, the Bible said, For what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Mga kaibigan, mga kapatid, aanhin natin yung kasikatan, aanhin natin yung kalakasan, aanhin natin yung kayamanan kung yung buhay natin mapapahamak. Alam niyong kailangan ng bawat isa? Kaligtasan. Yan po ang dapat nating matamasa sa gabing ito. Ito po, meron tayong tinatawag na sa basketball, merong bonus shot. Wala po sa ating pong wala sa ating pong outline. Isa pa sa mga bagay na ating dapat paghirapan o dapat yun yung pupuntahan ng ating buhay o ito yung nagiging kahirapan ng buhay natin. Sabi kasi kanina, kalakasan, kasikatan, kayamanan, ay mga walang bagay na walang kabuluhan. Isa pang bagay na paghihirap ng isang taong katulad natin, walang iba kundi kasalanan. Kaya naghihirap kasi merong kasalanan. Hindi sa financial, bagkus sa spiritual, sa physical. Kaya ka naghihirap kasi may kasalanan. Bakit hindi mo yan hihingi ng tawad sa Panginoon? Talikuran mo yung mga bagay na yan. Ano sabi ng Bible? May sinabi siyang ganun sa verse, If I have iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung meron tayong mga tinatagong kasalanan, bigyan natin yan sa Panginoon. Hindi mo kaya? Yes, talaga. Sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero kaya ng Panginoon baguhin ang katulad nating makasalanan. Marami na mga nagpatotoo na kung saan imposible silang magbago. Pero naging posible dahilan ng Panginoon ang siyang namuhay sa tao na yon. Kaya dahilan ang ating pong gagawin, yung kasalanan na yan, ay dapat nating ihingi ng tawad sa Panginoon. Sabing ganon, For what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Alam niyo po yung kasalanan, meron niyang magbibigay ng dulot. Ito po yon. Sin brings us shame. Sin brings us suffering. Sin brings us chastisement. And sin brings us suffering. Mahirap makipaglaro sa kasalanan. Sa una, parang masaya. Okay naman tong ginagawa namin, pastor Ang sarap kaya magtinda. Ang sarap kaya gumawa ng ibang bagay kapag linggo. Masarap nga mag-outing pag Sunday kasi ilan lang yung mga tao, walang panggulo. Sa una, sige, maging masaya ka. Pero makikita mo yung buhay mo na malayo ka na sa Panginoon. Na dati, isang tawag mo lang sa Panginoon, napapakinggan ka niya. Pero dahilan inilayo mo yung sarili mo, instead, prosperity ang mangyari sa buhay mo, nagiging poverty, nagiging kahirapan. Tapos magrereklamo tayo, bakit kaya naghihirap ako ngayon? Yung tithes mo nga, nakakalimutan mo na 10 per ginawa na lang simple ng Panginoon para hindi na tayo gumawa pa ng maraming solution para ibigay natin yung ating ikapu sa Panginoon. Napakadali, 10%, tapos nakakalimutan natin and then tapos question natin yung Panginoon. Lord, bakit kami naghihirap ngayon? Wala kaming pambayad ng kuryente. Wala kaming pambili ng ganito. Wala kaming pambili ng bigas. Balikan natin yung pera natin. Natanggal ba doon o nakuha ba doon yung 10%? Ito po hindi ko lang po sasabihin kasi missionary po ako. Yung ating pong pinangako sa Panginoon, hindi naman po yan para lang sa simbahan para masuportahan yung mga missionary. Ang nangyayari po doon sa ating pong faith promise na yan, pinangako sa Panginoon, yan ay pagsunod natin sa Kanya. Amen? Ayaw mo yon na yung pera mo ay darating sa ibang lugar, darating sa pwesto na meron kay Pastor Noah, darating sa pwesto na kung saan meron kay Pastor Jolan. Si Pastor Jolan, pabiyahe, one time, sinamahan ko yon ng biyahe kami ng motor, kaming Santa Cruz. Ang birang biyahe yan.
4 na oras. Sabi ko, punta kami nun. Si Pastor Jola, medyo matatakotin sa highway eh. Noong mga panahon na yun, bago pa lang, kakasimula pa lang. Siguro mga 5.5 hours kami nag-travel, Pastor. Motor. Tagal nito. Sabi ko, magkakaliw yata yung puwet ko dito. Tagal ng biyahe. Para kami nagbiyahe ng far country. Layo talaga. Iisip ko ngayon, sabi ko, kahit abutin kami ng hapon dito at mag-i-stay si Pastor Jolan dito, uuwi ako. Biyahe ako ngayon. Yung 5.5 hours na biyahe na yun, ginawa ko po ngayong 3.5. Pas ako pa uwi dito. Pero alam nyo po, hindi alintana yung layo eh. Hindi alintana yung kapahamakan, hindi alintana kung anong mangyayari. Alam nyo po, pag pupunta rin po tayo ng isla, iniisip ko na lang kung paano ako makakabalik eh. Pag pupunta doon, ang iniisip ko paano ako makakabalik, papabalik dito eh. Sabi ko, minsan gusto ko umabol ng Sunday night. Pero dumarating talaga sa punto na yung alon mas malaki pa sa amin eh. Alam po yun ni Brother John rin, alam din ng mga boys dito. Yung tipo na, yung kaba mo, kasi laki din ng alon. Mananalig ko siguro kung hindi Kristyano, magbabiyahe ng ganong kalalaki ang alon, talagang hahawak ka ng rosaryo at mananalangin ka, tatawagin mo lahat ng santo. Pero salamat sa Panginoon, kailanman, simula nung pinagpatuloy po natin yung gawain doon, hindi po yung buong katawan ko, hindi po nalubog sa dagat. Amen po? Hindi kami pinabayaan ng Panginoon at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kung tayo po ay magpo-focus sa ating pong bagay na ating inaaral ngayon, na huwag tayong maging komportable sa buhay, bagos ating ipagpatuloy, ating gawin, at sanayin yung ating sarili na everyday dapat meron tayong progress. Na everyday sa ating buhay, sabing ganun, nung kami ay nasa Bible school, always make room for improvement. Ito yung dapat nating gawin. Magkaroon tayo ng paglago bilang isang Kristiyano na hindi tayo, ilang taon na tayong Kristiyano, gusto pa rin nating gatas. Ilang taon na tayong Kristiyano, may konti lang masabi ang pastor, hindi ka na magsisimba, masyado kang matampuhin, masyado kang balat sibuyas, masyado kang malambot. Dapat nga, kung ilang taon ka ng Kristiyano, ganun din yung katangkad, yung pananampalataya mo eh. Na dapat sa buhay natin, na kada tumatagal ng ilang taon, another year na naman na naligtas ako. Ito na naman yung pagkakataon na maalala ko nung niligtas ako ng Panginoon way back nung October, nung 2013, huling gabi ng youth camp na yon, ay ako ay niligtas ng Panginoon. Kung bibilangin natin ngayon, yung ilang taon na tayong ligtas, dapat mas maalam na tayo sa salita ng Diyos. Hindi lang dahil tayo nakikinig ng salita ng Diyos at dapat alam din natin yung ating pong inaaral. Ano sabi ng Biblia in the book of Acts? Inaaral nila yung salita ng Diyos daily. Pag meron silang napakinggan sa pastor, tama ba yung sinabi na yun? Check natin sa Bible. Ganon yung ginagawa nila. At hindi sila nagkakaroon ng tinatawag na poverty sa buhay. Why? Kasi nga, inuuna nila yung Panginoon sa kanilang buhay. Number 3. When service becomes sluggish. Ginigyan ko ng magandang baka sabihin, hindi ako nag-aaral eh. Ibig sabihin ng sluggish, may nakaalam ba sa inyo kung ano yung sluggish? Kala nyo nag-aaral to. Sluggish. Ito ba yung kinakain natin? Hindi yun, sandwich yun. Gugutom ka naman agad eh. Mamaya pa yun. Okay? Tingnan natin, verse number 14. Sabi ng Biblia, and when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. Tingnan po natin Unang parte ng kanyang buhay, masaya siya. Akala niya, nakakuha niya ng gusto niya eh. Teka lang, sabi ng iba, Pastor, habang nakikinig kami, isa-search namin sa dictionary kung ano yung sinasabi mong sluggish na yan. Magandang parte na nung nakukuha niya ng gusto niya eh. Pero dumating na ngayon sa punto na ang kanyang kayamanan nakuha sa kanyang ama ay naubos na. Ano nangyari ngayon? Nagkaroon ng tinatawag na taggutom. Sabihin ko po yung Tagalog ng sluggish, matamlay. Bakit? Wala nang pagkain eh. Sino dito yung masaya pa rin, isang araw nang hindi kumakain? Sumadagod ang tingin niyo sa akin, maaga pa, mamaya na. 7:40 pa lang. Sino dito yung nakaranas na ng 2 araw hindi kumain?
Biruin mo yan, nawa kung di ka hampasin ng bangko niyan. Di ba? Sino dito yung nakasubok ko? 3 araw. O sabihin na lang natin, hindi ka nakain ng umagahan at tanghalian. Masaya ba? Hindi suntukan agad to. Huwag mo akong bibiruin. Sama ng tingin mo Tara, doon tayo sa labas. Di ba? Naging matamlay, naging mahina. Bakit? Wala na Ubus biyaya itong tao na ito Hindi man nasabi dito, pero siya ay namuhay ng tinatawag na magulong buhay. Posible mangyari yun. Inubos niya yung pera niya sa maraming pagkain, sa maraming mga inumin. Siguro nag-milk tea rin ito. Maya-maya, ginawa niyang tubig yung milk tea. Bumili ng Starbucks na kape. Sir, ano po? Grande? Hindi po. Super, super, duper grande. Kumbira, isang balde na yun. Di ba? Bigyan mo ako ng pinakamahal niyo at pinakamalaki niyong kape. Bigyan mo rin ako ng pinakamakapal at pinakamataas niyong sabi ni Angel, buskin yung burger. Bigyan mo ako lahat ng mga bagay na yan. Bigyan ng jacket yan. Lahat, nangyari sa kanya, ginastos niya lahat ng pera niya. Pero nangyari, pagkatapos ng bagay na yon, yung masaya niyang muka, nung natanggap niya yung kayamanan, nauwi sa kalungkutan. Sabi ng mga nanonood at sabi ng mga kabataan na nagiging, tawag nito, reaction, kapag nakarinig sila ng hindi maganda, ang sasabihin, kinagaya nila si Joel, malupiton, aray ko, patay ka ngayon. Naranasan ngayon ng tao na ito na maging matamlay sa buhay niya. Talagang aaray ka pag ganito yung nangyari sa buhay mo. Nagiging matamlay ka na when it comes sa reading ng Bible. Hindi ka na nagbabasa ng Biblia. Masyado ka nang nag-i-enjoy sa cellphone mo. Masyado ka nang talagang napopokus sa cellphone mo. Yung tipong nagsa-cellphone ka, nalaglag yung cellphone mo sa mukha mo, sasabihin mo, okay lang ako, tuloy lang to. Di ba? Hindi ganon. Nagiging matamlay na rin tayo sa panalangin. Lord, salamat sa pode, in Jesus name pray. Minsan, in Jesus name pray in Jesus name I pray. Ang nangyayari, in Jesus name pray. Amen. Ano? Anong in Jesus name pray? Sino yun? Ayusin mo yung panalangin mo, nagiging matamlay ka sa pananampalataya. In Jesus name I pray, in Jesus name pray. Diba? Ayusin natin para hindi tayo maging matamlay. Ito pa, nagiging matamlay tayo sa ministry. Ngayon pa lang nakakuha ng iba. Ano ba yan? Ngayon pa lang nakakuha ng iba. Sige, tuloy tayo. Nagiging matamlay tayo sa Bible reading, nagiging matamlay tayo sa prayer time, nagiging matamlay. Ito pa, lalo sa ministry. Alam niyo po ang ministry, hindi lang ito para sa mga pastor. Hindi lang ito para sa mga wings. Kasi mas marami pa yung mga wings sumahayo kaysa sa mga accountable. Sorry po pero this is the reality na nangyayari sa atin. Naiilan na lang ang gustong humayo sa simbahan. Ang simbahan po ay sa atin. Kung gusto nating dumami, sabi nga ng ating pungpunong pastor, humayo tayo at kumatok ng mga bahay at i-invite sila sa simbahan. Para someday wala tayong regret, yung kaibigan ko na yan, mga nakaraan, nakita ko naglalakad lang, patay na pala siya. Pero mas magandang sabihin, yung kaibigan ko na yan, bago mamatay yan, bahagian ko ng salita ng Diyos. Mas magandang bagay po yun na ating pong makita na hindi tayo maging matamlay when it comes sa paglilingkod natin sa Panginoon. Yung tipo na tayo ay addicted, merong verse in the Bible Tignan natin Ito, 1 Corinthians chapter 16, verse 15. I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that is, ito yung maganda sa lahat. Ibasahin ko na po, dulo. And they had addicted themselves to the ministry of the saints. Ito yung dapat nating gayahin. Kaysa maging addict tayo kaka-cellphone, addict tayo sa ibang bagay, addict tayo kung saan man, addict tayo sa kape, yan tuloy ngayon, may acid ka, kakaano mo ng kape, buti nga sa'yo, sa akin pala, di ba? Kakakain mo lang, hihiga ka na, matutulog. Natural, magkaka-acid ka niyan. Instead, nagilingin muna yung pagkain sa katawan mo, matutulog ka kaagad. Di ba? Marami tayong mga ginagawang mga ibang bagay na kinakaadikan natin. Iba, adik sa scatter. Sana walang Kristiyanong adik sa scatter wala ding tumataya nung labas ngayon. 10-20, o 10 ako dyan. Pak. Ano kayong labas ngayon sa bingo? Sa bingo sa loto. Uy, magandang bigayan niya yun. Good deal to Tayan mo nga ako dyan ng 2 kasa. Diba? Sana wala pong ganun sa atin bilang isang Kristiyano.
Wala din tayong uupo sa gilid. Game na, game na. O, tara na. O, bigay mo na, latag mo na. Ilan sa'yo? Pak. O, 7 baraha, 7, 7, 7. Alam mo na yan. Tungit ng labas niyan. Sana din sa mga boys, wala ding nagkakarakros sa atin. O, sana wala Bilang isang Kristiyano, sana walang mahagis. Ang tawag doon, Pastor Rodek, may ginagawa tayo dati. Ano po yun? Pasi yung ginaganon sa, inaitya sa pader. Dangkalan yun. Pag malaki yung kamay, may mga kalaban kami malalaki yung kamay, talagang yung kamay na yun, isang hakbang na yung pagitan sa kalaban lalaki. Sana wag natin gawin yan Huwag tayong gumawa ng ibang bagay. Bilang isang Kristiyano, yun na lang yung pakiusap ko po. Bilang isang Kristiyano, na tayo ay magkaroon po ng tinatawag na kaibahan. Amen? Etong mga tao na ito, in the book of 1 Corinthians chapter 16 and verse 15, naging adik sila sa gawain ng Panginoon. Ito yung magandang maging kaadikan. Amen? Kaysa maging adik ka sa mga ibang bagay. Bigyan ko pang pansin yung adik sa TikTok, yung adik sa ML, ang tanda-tanda mo na, adik ka pa rin sa ML, pambata lang yung laro na yan Bilang isang lalaki, dapat tayo yung mga taong matitibay. Dapat tayo yung pinapamarisa na maging kagaya ng mga, gusto ko yan si kuya ganito kasi ang galing niyang magtrabaho. Hindi ko nakikita yung nakayuko habang break time at dinagdudut na yan, cellphone na yan. Diba? Hindi yung kinakausap mo yung cellphone mo, yung pala may kalabang ka sa ML na yan. Alam niyo ba yung ML yan? Diablo yan Anong laro yon? Patayan. Maaari matawa tayo ngayon, pero totoo, yung larong ML na yan, patayan. Ano yan? Diablo yan Pagkasunod na mangyari niya, makita natin, hindi lang binigay yung sukli sa atin sa jeep. Gusto natin, makipag-away na tayo. Kasi, diablo yung ganong gawain Bilang isang lalaki, lalo kalalakihan, na dapat makita sa atin yung kaibahan. Na dapat tayo ay maging adik, hindi sa ibang bagay. Bagos maging adik tayo sa tinatawag na gawain ng Panginoon. Maging adik tayo sa mga bagay, Bible study, nakaraan. Sabihin ko po yung sekreto ng mga wings. Sabi nila, wag mong sasabihin, Pastor. Sabi nila ngayon, mali kayo ng sinamahan. Mali kayo ng kinuha pong driver. Pero hindi ko po kayo sisiraan. Huwag po kayo mag-alala. Bati tayo mga wings. Ano naman po? Mabuting balita. Miss Cathy, mabuting balita po. Sabi ng mga wings. Gusto kasi nila yung mga ibang wings, kasama nila sa online Bible study. Ganito po ang nangyari. Ito pa. Hindi. Masyado naman kayong focus Sabi ng mga wings, sabi nga, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Secret. Hindi ko sasabihin si Miss Elaine Rivera, nakakahiya naman. Sabi niya gano'n, makain. Oy, dapat kayo mga wings, pag hindi kayo umattend ng online Bible study, kayo magbabayad kayo ng 50 pesos 50 pesos. May bumuka pang isa, may sumunod pa, sinundan, second motion. Oo nga, dapat lahat yan naka-on cam, hindi off cam. Oo nga, patay na. Sabi ko, yari na, nagkakainitan na. Sabi ko, tapos na po kumain. Punta po ako sa baba saglit Mag-earpods lang para hindi ko kayo mapakinggan. Alam niyo po yung ganong gawain, biroan, nakakatawa, yes. Pero ang reality po, gustong gawin ng mga wings, magandang bagay. Ayaw po nila kayo na mag-isa sa sulok at umiiyak at may hawak na patalim. Kanta yata yun Kidding aside po. Ayaw ng mga kababaihan na ang kapwa nilang mga babae ay umiiyak kada gabi. Ang mga kababaihan or yung mga wings, ayaw nilang malaman din yung kapwa nilang mga kapakpak, yung mga wings, ay merong pinagdaraanan at isa niya lang nireresolbahan. Ang gusto po nila ay makasama sa hirap at ginhawa ng buhay. Yun po yun. The same thing po sa men accountables. Meron po tayong pastoral lecture. Pwede po kayong pumunta kung hindi po kayo naghapunan. Pwede yun. Sabi nga ng mga boys, yes, pastoral na naman, busog na naman kami. Meron din po tayong online Bible study. Majority po sa atin may cellphone na. Baka naman. Sabi ko nga, sa isip siguro sana sa amin may 50 pesos din. Ang tanong, paano magbabayad nun? Diba? Kaya sa usaping pong ministry, gawain para sa Panginoon, online Bible study, ministry din yun Para sa atin ding ikalalago yun Apusin na po natin, sabi ng iba, papatayin ko na po yung ilaw, Pastor. Sa usaping pagiging adik, ito yung dapat nating kaadikan, ministry. Amen? Kaya nakakatuwang makita kahit anong busy ng isang kapatiran, talagang nagbibigay ng oras para mag-ministry. Nandyan sa feeding, nandyan sa soul winning, nandyan sa mga anumang activities na meron dating ginagawa. Talagang, Pastor, saan mo ko pwedeng ilagay? Gagawa ko ng mga bagay na yan.
Sarap po makita yun. Na lahat tayo hahayo at magpupunta tayo sa mga bahay-bahay upang ipahagi ang kanyang salita. Makikita pa ba natin doon yung poverty? Wala na. Doon yung prosperity. So po ba natin tapusin na? Say amen? Ayaw niyo po. Sige, number 4. Number 4 and the last. Last na po ito. Baka hindi na po ako makaulit at patayan niyo ako ng ilaw. Hanapin niyo yung breaker ngayon. Conclusion. Sa ating number 4. Ito na po. When reality becomes realization. Verse 15 and 16. And when he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine, and he would not fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. Alam niyo po, makikita natin dito, sinampal siya ng katotohanan. At ngayon, na-realize niya, kailangan ko pala yung tatay ko. Dapat hindi ko na pala ginawa yung una pa lang, hindi ko na ginawa na lumayas ako sa bahay, kinuha ko yung mana, tapos nagpakasaya. Dapat hindi ko na pala ginawa. Dapat hindi na lang ako pumunta sa ganong sitwasyon. Kasi mali yung kaibigang sinamahan ko. Kasi maling kwento o maling komunikasyon yung aking mga pinapakinggan. Instead na i-advise galing sa aking tatay, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, mas nakikinig ako sa mga kaibigan ko na walang relasyon sa Panginoon. Kaya ano nangyari? Nagkaroon ng tinatawag na realization sa kanyang buhay. Dapat pala hindi ko ginawa yung mga bagay na yun. Dapat pala naging masunurin ako. Dapat pala mas minahal ko yung aking ama. Dapat pala mas nakinig ako sa hindi dahil sa bulong ng mundo, bagkus nakinig ako sa gustong ibigay ng Panginoon sa buhay ko. Kaya sa ating pong pagtatapos, kaibigan, kapatid, hindi pa ang huling lahat. Lapit ka sa Panginoon habang may oras pa. Ulitin ko po, hindi pa huli ang lahat. May oras pa, kaibigan. May oras pa, kapatid. Last verse, na tayo po yung magtatapos na. The book of Matthew chapter 11. Verse number 28 to 30. Sabi ng Bible, Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Verse 30, For my yoke is easy, and my burden is light. Kung nabibigatan ka, kahit hindi mo yan bigay sa Panginoon, problema mo, kagaya ng kay Sharon Cuneta, napasan ko ang daigdig, mahirap kasing ipasan kapag problema lang natin. Mas maganda ibigay mo yan sa kaya at mas malaki sa atin. Walang iba kundi ang Panginoon. Sabing ganoon, For my yoke is easy, and my burden is light. This is the time to look back and say, Lord, I need you in my life. Sabi ng kanta, Lord, I need you when the sea of life is calm. Oh Lord, I need you when the wind is blowing strong, whether trial come or cease, keeps me always on my knees. Lord, I need you. Lord, I need you. When life is comfortable, it becomes uncomfortable. When blessing becomes burden, when prosperity becomes poverty, when service becomes sluggish, when reality becomes realization. Tayo po'y manalangin. Father, salamat po sa iyo pong kabutihan. Salamat, Lord, nakita namin na hindi namin dapat kailangang lumayo at hindi rin kami dapat mamuhay, Panginoon, ng komportable sa buhay. Hindi po dahil ayaw na naming mabuhay, pagkos magkaroon kami, Panginoon, ng progress sa buhay namin, na everyday meron kaming goal, everyday meron kaming layunin, everyday, Panginoon, gusto naming lumago spiritually, physically, emotionally. Nawa sa aming pong napakinggan ngayon, Panginoon,
ito po'y magsilbing aral. And the same time, kami po ay makikipag-ayos ngayon sa inyo sapagkat ito po ang magandang layunin niyo, Panginoon, na habang kami po ay nagkakasala, binibigyan niyo kami, Panginoon, ng paalala. At ito pong correction na aming pong napakinggan ngayon ay dapat po naming tanggapin at i-apply sa aming pong buhay. Lord, alam ko po na may kinakausap ka po ngayon sa bawat isa. Lord, wag mo pong hayaan yung tao po na yan na mahiya at wag nang lumapit sa harap because this is the time, Panginoon, for us to talk to you. Ayusin yung aming pong pusong marumi, yung isip naming puno ng kasalanan, yung buhay namin, Panginoon, na taliwas at liku-liko. Ito po yung oras, Panginoon, upang makipag-ayos kami, Panginoon, sa inyo. Salamat, Lord, sa iyong salita, Panginoon, at truly, alam mo po yung aming pong mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyong ito magamit po bilang isang pagpapala sa buhay ng bawat isa. You deserve the honor and the praise, Panginoon, sapagkat wala po kaming magagawa kung wala ka rin po sa aming pong buhay. He must increase, but I must decrease. We thank you, we love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. We're going to sing a song, and while our musician prepares to come, one good thing about the prodigal son, in verse 17, that he realized he's a sinner. He came to himself. But there's also one brother here, isang son, and he's always good, never made mistake, always following the parents. But this brother, the other son, is always right, at least he thinks. Ito po yung attitude ng isang tao na self-righteous. And that's even more problematic. Kasi a person that's always right will never learn, will never develop himself. At kung babasahin po natin yung narratives, makikita po natin dito, sobra yung kanyang tampo. Sobra yung kanya pong inis sapagkat his younger brother came back and his father forgave him. Sana hindi maging gano'n ang attitude natin. As brother and sister in the Lord, when someone comes back and repent, we should be rejoicing. We don't shoot the wounded. Ang ating pong intensyon is always reconciliation, is always redemption. Let us be katulad ng isang kapatid na hindi self-righteous, but realize we're all sinner in the sight of God. No one is perfect. And even our church, sabi nga, it's not perfect. And if you find a perfect church, huwag ka mag-join. Don't join the perfect church because it will not be perfect anymore because you yourself is not perfect. The only perfect po yung ating Panginoon. And this perfect God died in old rugged cross para sa ating kasalanan. And He is inviting you today, both sinners and believers, to come, to thank Him, to confess, to get saved, and to get right with God. I'm going to call Brother Francis as he leads us in a song. I pray that people will realize that we too are prodigals. We're wasting God's love by being lazy, by being passive, by being permissive. Tonight, let's start to be actively involved in all the ministry because Jesus Christ deserved that. As we sing, you come. So softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See, an immortal is waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. He who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus
is calling, calling, oh sinner, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not His mercy?